Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani. Ngayon, ating susuriin ang paksa tungkol sa malalang pangangati. Mga palatandaan ng nasisirang panloob na organo. Naranasan mo na bang magising sa gitnang gabi, labis na nangangati kaya halos duguan mo na ang iyong balat sa kakakamot? Hindi ito isang inosenteng sintomas na maaari mong balewalain? Sa katunayan, ito ay maaaring huling hudyat ng tulong mula sa nagpapahina mong mga panloob na organo. Milyon-milyong tao sa buong mundo ang nabubuhay na may ganitong misteryosong pangangati nang hindi alam na ang kanilang balat ay nagpapadala ng mga babala tungkol sa nakamamatay na sakit na palihim na umuunlad sa loob ng kanilang katawan. Ang pinakanakakatakot ay ang karamihan sa atin ay may tendensyang ipagwalang bahala ang abnormal na pangangati. Niloloko natin ang ating sarili na ito ay dahil lamang sa panahon bagong sabon o tuyong balat, ngunit ang malupit na katotohanan ay habang pinababayaan mo ang mga babalang ito, maaring patuloy na dumami ang mga cancer cells nang wala sa kontrol, unti-unting humihina ang atay, at paunti-unting nawawalan ng function ang mga bato. At kapag sa wakas ay napagtanto mo ang kalubaan, maaring huli na upang gamutin. Ngayon, ibubunyag ko ang 3 sensitibong bahagi ng katawan kung saan dapat kang kumilos kaagad kapag nagpakita ang patuloy na pangangati. Hindi ito generic na medical na payo. Ito ay isang babala na maaring magligtas ng iyong buhay. Libu-libong pasyente ang nawalan ng pagkakataong magkaroon ng maagang paggamot dahil hindi nila alam kung paano intindihin ang mga senyales na ipinapadalang kanilang katawan. Sana ay hindi ka maging isa sa kanila. Ang pangangati o pruritus sa medikal na termino ay hindi lamang isang hindi kanais-nais na sensasyon sa ibabaw galat. Ito ay isang komplikadong sistema ng alarma na kinokontrol ang milyon-milyong pinong nerve ending sa ilalim ng layer ng balat. Kapag ang mga nerbiyos na ito ay nakaramdam ng isang bagay na abnormal, panlabas man o panloop, agad silang nagpapadala ng emergency signal sa utak. Isinasalin ng utak ang signal na ito bilang pangangati na nagtutula sa iyo na kumamot upang malutas ang problema. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay kapag ang pangangati ay nagpapatuloy at lumalala, ito ay madalas na tanda ng mapanganib na pagbabago na nangyayari sa mga panloob na organo. Ang nasirang atay ay hindi makapag-filter ng galason mula sa dugo na nagre-resulta sa pakaipon ng galason na nagdudulot ng pamamagang balat mula sa loob. Ang mahinang bato ay nagiging sanhi ng pagdaloy ng phosphate at nakakalason na dumi sa buong katawan na lumilihang hindi matiis na pangangati. Higit na nakakatakot, ang ilang uri ng cancer sa dugo ay nagpapakapal at nagiging nakakalason sa dugo na nagdudulot ng matinding pangangati sa partikular na bahagi ng katawan. Lalo nang nanganib ang mga matatanda, na ang natural na protective barrier ng balat ay manipis at madaling masira. Sa edad na ito, ang katawan ay madalas na palihim na nagkakaroon ng nakamamatay na sakit ng walang malinaw na sintomas maliban sa misteryosong pangangati na ito. Maraming pasyente na may cancer, cirrhosis at kidney failure ang nawalan ng pagkakataong magpagamot dahil inakala nilang normal ang kanilang pangangati. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong matutunan kung paano makilala ang inosenteng pansamantalang pangangati mula sa seryosong babala ng pangangati. Kung nakakaranas ka ng pangangati, araw-araw ng walang malinaw na dahilan, at ito ay nagpapatuloy sa loob ng ilang linggo, ngayon na ang oras upang kumilos. Huwag mong hayaang maging dahilan ng panghabambuhay na pagsisisi ang iyong sariling pagpapabaya. Ang masenyales na ipinapadala ng iyong katawan ay maaring ang iyong huling pagkakataon upang iligtas ang iyong buhay. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel, pindutin ang subscribe button at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mahahalagang impormasyon sa kalusugan.
Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang nilalaman, mag-iwan ng numero 2 sa comments. Kung hindi ka pa lubusang sumasang-ayon, mag-iwan ng numero 0 upang matulungan mo akong makakuha ng karanasan at mapagbuti ang susunod kong ibabahagi. At ngayon, tingnan natin ang tatlong bahaging katawan na dapat mong bigyang pansin at maging maingat kapag nakaranas kang pangangati. Sa huli, ibubunya ko kung ano ang ibig sabihin ng pangkalahatang pangangati ng tawan. Pangangati sa batok at itaas na bahaging likod. Sa maraming kaso, ito ay naugnay sa stress, pagkabalisa, at tensyon sa kalamnan na naipon sa lig at balikat. Kapag stressed, ang katawan ay naglalabas ng hormone na cortisol na naglalagay sa nervous system sa alerto. Ito ay maring maging sanhing paglabas ng balat ng mas maraming langis, mas madaling mamaga, at mas sensitibo. Ang batok, kung saan ang buhok at damit ay sumisipsip ng moisture, ay ang perpektong lugar para mas maging kapansin-pansin ang mga problemang ito. Tila ang matinding stress ay ginagawang magnet ang iyong batok na umakit sa mga problemang nagdudulot ng pangangati. Bukod pa rito, ang langis na ginagawa ng balat ay nagpapatubo ng fungi na nagdudulot ng balakuba na nagiging sanhingang pagbabalat at pangangati ng batok. At kung mayroon kang atopic dermatitis o psoriasis, ang stress ay maaaring magdulot ng pamumula at hindi komportableng mga spot sa batok na isang napakakaraniwang lugar para sa mga sintomas na ito. Hindi na kailangang sabihin kapag stress, ang magakalamnan sa lig at balikat ay humihigpit. Ang tensyon na ito ay maaaring maging sanhi ing pagiging mas sensitibo ang balat at maging sanhi ang tingling o itchy sensation. Hindi ka ba pamilyar sa pagkamot sa iyong batok pagkatapos ng isang stressful na araw? Kung gayon, sundin ang tatlong payo na ito upang maibsan ito sa pamamagitan ng pagtugon sa pinakbabatayang problema. Una, pakinggan ang iyong katawan. Maaring sinasabi ng pangangati na kailangan mong bawasan ang stress. Ang magawain tulad ng meditation, light exercise, o paglalaan lamang ng oras upang huminga at magnilay ay makatulong ng malaki upang mabawasan ang antas ng cortisol. Pangalawa, napakahalaga na i-relax ang makalamnan sa lig at balikat sa pamamagitan ng banayad na masahe o stretching exercises. Ang maingat na pagbaluktot ng lig sa loob ng ilang minuto araw-araw ay makatulong na i-relax ang makalamnan at lubos na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo na maaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa pagbabawas ng sintomas na ito. Para sa balakubak, gumamit ng anti-dandruff shampoo na may natural na sangkap tulad ng rosemary, coconut oil, at zinc. At kung kinakailangan, ang paggamit nito kasama ng shampoo na may ketoconazole ay maaring maging lubhang kapaki-pakinabang. Magsuot ding breathable na damit upang panatilihing malinis at malamig ang iyong bato sa lahat ng oras. At pangatlo, siyempre, kung pinaghihinalaan mo ang psoriasis o impeksyon sa balat o kung ang pangangati ay hindi bumababa, ang pinakamakatwirang bagay ay kumonsulta sa isang mapagkakatiwalaang doktor. Minsan, kinakailangan ang mas malalim na pagsusuri, laboratory tests, at imaging studies upang tumpa na masuri kung ano ang eksaktong nangyayari, maging ito man ay pagbabago sa hormone o circulatory system. 2. Matinding panggangati sa binti at bukong-bukong. Kung nakakaranas ka ang matinding pangangati sa iyong mabinti at bukong-bukong, huminto ka agad at basahing mabuti ang magkapangungusap na ito. Dahil ang iyong mabinti ay nagpapadala ng isang lubhang mapanganib na hudyat ng kamatayan. Hindi ito isang inosenteng sintomas na maaari mong sisin sa panahon o masikip na damit o ipagwalang bahala. Sa katunayan, ang pangangati na ito ay maaring isang tanda ng pagbagsak ng buong circulatory system na nangyayari sa loob na iyong katawan ngayon. Ang una at pinakanakakatakot na dahilan ay venous insufficiency. Ito ay isang tahimik ngunit malupit na sakit na sumasalanta sa milyon-milyong tao sa buong mundo.
Kapag humina ang maugat sa iyong binti, unti-unti nilang nawawalan ng kakayahang makpum ng dugo pabalik sa puso ng may sapat na lakas. Ang nakakagulat na resulta ay ang dugo ay nagsisimulang maipon sa ibabang bahagi ng binti na ginagawa itong isang stagnant pool na punong lason at dumi. Ang nakakatakot ay kapag naipon ang dugo, ang lahat ng nakakapinsalang dumi na kailangan ng katawan na alisin ay nagsisimulang tumagos sa mga layer ng balat. Ang lason na ito ay nagdudulot ng matinding pamamaga mula sa loob na lumilihang hindi makontrol at tulad ng torture na pangangati na lalong lumalala sa pagtatapos ng araw kapag ang gravity ay nagtula sa lahat na nakakalason na dugo na ito pababa sa mga binti. Kasabay nito, ang mahinang sirkulasyon ay unti-unting nagpapadilim sa balat sa lugar na ito at ginagawa itong manipis at marupok tulad ng lumang pahayagan. Ngunit ang tunay na takot ay nagsisimula kapag sumali ang diabetes sa laro. Ito ang tahimik na maninira numero 1 ng ika-21 siglo at kung hindi maigpit na kontrolado, gagawin nitong duguan na labanan ang iyong binti. Ang labis na asukal sa dugo ay kumikilos tulad ng maliliit na shards ng salamin na pumupunit at sumisira sa maliliit na daluyan ng dugo mula sa loob. Bilang resulta, ang balat sa mga binti ay nagiging tuyo, nagiging bitak, at lubhang madaling mainis. Higit na nakakatakot, pinapanganib ng diabetes ang balat na maging napakanipis. Kaya kahit ang maliit na gasgas ay maaring maging malalim na ulcer, malubhang impeksyon, at napakahirap gamutin. Sa maraming trahedya na kaso, ang manerbiyos ay nasisira din ng hindi na mababawi, na lumilihang isang pathological na kondisyon na tinatawag na peripheral neuropathy. Ito ay isang sakit kung saan ang pasyente ay dapat magtiis ng pakiramdam na parang lumalakad sa libu-libong matutulis na karayom araw-araw. Kung ikaw ay patuloy na nauhaw, abnormal na nagugutom, abnormally pagod ng walang dahilan, o kailangan mong magising ng ilang beses sa gabi upang umihi, ito ang death knells ng diabetes na kumakato sa iyong pintuan. Huwag mag-atubiling kahit isang araw pa. Kailangan mong kumilos kaagad sa mga sumusunod na emergency measures upang pigilan ang sakunang ito. Para sa nakamamatay na venous insufficiency, ilagay ang iyong mabinti sa isang pader o unan ng hindi bababa sa 15 minuto, 2 beses sa isang araw, upang pilitin ang stagnant na dugo na bumalik sa puso. Gumamit ng medical compression stockings ayon sa direksyon ng iyong doktor. Maaring ito ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan para sa sirkulasyon ng iyong binti. Ang pagmasahe sa mga binti gamit ang langis na may rosemary extract ay hindi lamang makatulong na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo kundi maaari ring magpasigla sa namamatay na mga daluyan ng dugo. Higit sa lahat, pilitin ang iyong sarili na mag-ehersisyo araw-araw, maglakad, magpa-biceps, mag-leg strength training na parang nakasalalay ang iyong buhay dito dahil totoo ito para sa mga taong pinaghihinalaang may diabetes o may matinding tuyong balat, ang moisturizing ay isang usapin ng buhay at kamatayan. Gumamit ng espesyal na cream na may urea o ceramides na parang inililitas nito ang iyong balat mula sa kumpletong pagkasira. Huwag kailanman mangamot ng marahas. Maaari itong magdulot ng malalim na sugat at lalo na mapanganib para sa mga pasyenteng may diabetes. Ang sugat na ito ay maaring maging malubhang impeksyon at maaring humantong sa necrosis at pagputol. Kung ang iyong blood sugar ay wala sa kontrol, ngayon na ang oras upang tumakbo sa doktor na parang nasusunog ang iyong bahay. Kasabay nito, iwasan ang pagligo sa sobrang init na tubig o paggamit ng mabanggong o malakas na antibacterial na sabon. Ang mga ito ay lalong magpapatuyo sa iyong balat at magpapalala ng iritasyon. Para sa mga matatanda na may sensitibong balat, bawasan ang dalas ng pagligo sa bawat 2 o 3 araw na may maligamgam na tubig.
maring ito ang desisyon na magliligtas sa iyong balat. 3. Matinding pangangati sa palmeras at talampakan. Kung nakakaranas ka ngang hindi makontrol at matinding pangangati sa iyong mapalat at talampakan, itigil ang lahat at pagtuunan ng pansin ang mga pangungusap na ito. Dahil ang iyong katawan ay nagpapadala ng huling hudyat ng tulong mula sa isa sa iyong pinakamahalagang organo, ang iyong atay ay unti-unting namamatay. Ang magabahaging ito ay maaring mukhang kakaiba at walang kaugnayan, ngunit ito ang natural na detoxifiers ng katawan at kapag nagsimula silang mag-alarm, nangangahulugan ito na may medikal na sakuna na nangyayari sa loob mo. Ang atay, ang higanteng chemical factory sa katawan, ay may tungkulin na mag-filter ngang libu-libong mapanganib na lason araw-araw. Ngunit kapag humina o nagsimulang masira ang atay, ang buong sistemang ito ay babagsak tulad ng isang nasirang gusali. Ang nakakagulat na resulta ay ang mga nakakapinsalang lason tulad ng bile, histamine, at maraming iba pang nagpapapamaga na intermediaries ay nagsisimulang maipon sa dugo tulad ng nakamamatay na patangang lason. Ang lason na ito ay hindi lamang malayang umikot sa katawan kundi nagsisimula ring direktang tumagos at tumira sa balat, lalo na sa mga palat at talampakan na mabahaging katawan na may pinakamataas na density nerve. Kapag ang manakamamatay na lason na ito ay nakikipag-ugnayan sa milyon-milyong napakasensitibong nerve endings sa mga bahaging ito, magdudulot itong hindi may larawan na tulad ng torture na pangangati. Parang libu-libong pulang langgam ang kumakain sa laman at balat mula sa loob, ang ganitong uri ngang pangangati ay naiba sa anumang sensasyon na naranasan mo kailanman. Parang pulang karayom na tumutusok sa balat, parang isang walang tigil na mainit na sensasyon, at parang maliliit na kuryente na dumadaloy sa buong palat at talampakan. Ang pinaka-nakakatakot ay ang pangangati na ito ay nagiging ilang beses na mas matindi sa gabi, kapag ang katawan ay lumipat sa isang estado ng pahinga at ang mga sintomas ng namamatay na atay ay nagiging malinaw tulad ng isang death knell. Ngunit ito ay simula pa lamang ng bangungot. Kung patuloy na humihina ang atay, magsisimula kang mapansin ang iba pang kakilakilabot na senyales. Ang iyong balat at mata ay dahan-dahang magiging dilaw na parang wax. Ito ang fenomenon ng jaundice, isang senyales na halos hindi na gumagana ang atay. Ang iyong katawan ay sasalakayin na lubos na pagkapagod at ikaw ay mapupunta sa isang estado na malalim na pagkahapon na hindi mo mababawi gaano man karaming tulog ang makuha mo. Higit na nakakatakot, magsisimula kang makaramdam ng abnormal na pagkaantok sa mga kakaibang oras ng araw na isang tanda ng pagkalason sa utak na nangyayari dahil hindi na kayang alisin ng atay ang mga lason. Kung mapansin mo ang alinman sa mga sintomas na ito, lalo na kung ang pangangati sa palat at talampakan ay sinamahan ng paninilaw ng balat, maitim na ihi na parang taa, abnormally maputlang dumi, o labis na pagkapagod, oras na para tumakbo sa ospital na parang nakasalalay ang iyong buhay. Dahil sa katunayan, nakasalalay ito. Ang emergency blood test o abdominal ultrasound ay maaring magbunya ng lawa ng pinsala sa atay mula sa hepatitis hanggang cirrhosis. Magsakit na maaring kumitil ngang buhay kung hindi matukoy at magagamot ng maaga. Ngunit huwag mawalan ng pag-asa. Kung maaga itong matukoy, maaari pa ring mailigtas ang sitwasyon sa pamamagitan ng revolusyonaryong pagbabago sa pamumuhay. Tandaan na ang iyong atay ay sinisira ng mismong bagay na inilalagay mo sa iyong katawan araw-araw. Mga saturated fats sa fast food, refined sugars sa matatamis, white flour sa tinapay at noodles, at hindi mabilang na ultra-processed foods na puno ng nakakalason na chemical. At siyempre, ang alak, ang number 1 killer ng atay, ay dapat na agad at ganap na alisin sa iyong buhay.
Ang pagputol sa mga kaaway nga, atay na ito ay hindi lamang pagbabago sa dieta. Ito ay isang labanan para sa buhay at kamatayan upang iligtas ang mahalagang organ na ito. Kasabay nito, kailangan mong dagdagan ang pag-inom ng tubig upang matulungan ang nga bato at atay na gumana ng mas mahusay sa pag-alis ng mga lason, at ito ay dapat na isama sa katamtamang pisikal na aktibidad upang may sa aktibo ang pangkalahatang sirkulasyon at detoxification system ng katawan. Ang himala ay kung kumilos ka ng mabilis at determinado, ang atay ay may kamangha-manghang kakayahang mag-regenerate. Ito ang tanging organ sa katawan na maaring ganap na magpagaling ng sarili kung maayos na pinangangalagaan. Ngunit ang pagkakataong ito ay hindi magtatagal magpakailanman. Bawat araw ngang pagpapaliban, bawat pangangati na binabalewala, bawat sunod na inom ngang alak ay maaring ang desisyon na itulak ang iyong atay sa isang puntong hindi na mababawi. Panghuli, kapag ang pangangati ay kumalat sa buong katawan na nagiging isang hindi makontrol na pangkalahatang pangangati, ito ay maring isang senyales ng isang mas malubhang medikal na sakuna. Mula sa kidney failure at cholestasis hanggang sa cancer sa dugo na nagpapakapal at nagiging nakakalason sa dugo, kapag nagpapadala ang katawan ng ma-emergency signal na ito, hindi na ito oras para magatubili o lokohin ang iyong sarili. Kabanata 2. Ang pinakamahalagang biological filter ng katawan. Kapahumina at nagsimulang mawalan ng function ang mahalagang biological filter na ito, isang kakilakilabot na medikal na sakuna ang palihim na mangyayari sa loob ng iyong katawan. Ang talamak na kidney failure ay hindi lamang pakawalang kakayahang mag-filter ng ihi kundi binabago din ang buong circulatory system sa isang nakakalason na sistema na punong nakamamatay na dumi na hindi makalabas. Ang malungkot na resulta ay libu-libong mapanganib na lason ang nagsisimulang maipon sa dugo tulad ng nakakalason na patak na unti-unting pumapasok sa bawat cell, bawat organ, at sa huli ay matinding nagpapagalit sa mga napakasensitibong nerve ending sa ilalim mismong balat. Kasabay nito, ang phosphate, isang mineral na laging maigpit na kinokontrol ng malusok na bato, ay bumubuhos sa buong katawan tulad ng isang nakakalason na baha na nagpapatuyo at nagpapabitiyak sa balat at nagiging sanhingeng hindi matiis na pangangati. Ang pangangati na dulot ng kidney failure ay naiba sa anumang uri ng pangangati. Pinakamatindi itong umaatake sa likod at braso at kumakalat sa buong katawan tulad ng alon ngang pagpapahirap. Lalo nang nakakatakot na sa gabi, kapag ang katawan ay nagpapahinga, ang pangangati na ito ay nagiging ilang beses na mas malupit, na nagiging sanhingang hindi mo makatulog at mangamot hanggang sa dumugo. Kung ikaw ay nakakaranas ng abnormal na pagkapagod, patuloy na pagduduwal, pamamagangang binti na parang lobo, pamamagangang talukap kang matapagising, o mas kaunting ihi kaysa sa dati, ito ang mga death warnings na ipinapadala sa iyong magabato. Ang isa pang nakamamatay na dahilan ng pangkalahatang pangangati ay ang pagbagsak ng sistema ng atay at gallbladder. Kapag ang atay ay hindi na makakagana ng normal o kapag ang bile ducts ay nahaharangan ng gallstones, isang biochemical disaster ang mangyayari sa loob ng iyong katawan. Ang bile acids, lubhang mapanganib na corrosive chemicals, at maraming iba pang lason ay magsisimulang maipon sa dugo tulad ng acidic droplets. Ang nakakapinsalang sangkap na ito ay hindi lamang malayang gumagala sa circulatory system kundi direktang tumagos din sa balat na nagdudulot ng hindi mailarawan na matinding pangangati sa buong katawan. Kasabay nito, mapapansin mo na ang iyong ihi ay nagiging maitim na parang tsa at ang iyong dumi ay abnormally maputla. Ito ang senyales na ganap ng naparalisa ang sistema ng abdo. Ngunit ang pinakanakakatakot na hindi naisip ngang karamihan
ay ang ilang uri ng cancer sa dugo ay maaari ding magdulot ng kakilakilabot na pangkalahatang pangangati. Ang malignant leukemia o polycythemia vera, masakit kung saan ang katawan ay gumagawang napakaraming abnormal na blood cells, ay direktang naglalabas ng nakakapinsalang sangkap sa dugo na ginagawang isang ilok na punong lason ang buong circulatory system. Ang ganitong uri ng pangangati ay karaniwang sinasamahan ng iba pang mga senyales ng kamatayan tulad ng abnormally madaling pasa, lagnat na walang dahilan, basang-basa na pawis sa gabi, o mabilis na pagbabaw ng timbang ng walang dahilan. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito na sinamahan ng pangkalahatang pangangati, maaring oras na para tumakbo sa ospital para sa emergency tests upang matukoy at magamot ng maaga bago huli na ang lahat. Ngunit hindi lahat ng pangkalahatang pangangati ay nagpapahiwatig na nakamamatay na sakit. Sa maraming kaso, ang sanhi ay maring magmula sa mas simpleng problema tulad ng allergy sa pagkain o kapaligiran, iron deficiency anemia, impeksyon sa bituka ng mga parasito, sobrang pagkatuyo ng balat dahil sa panahon, o kahit matagal na matinding stress at pagkabalisa na dapat pa ring seryosohin. Ngunit huwag hayaang ipahuwalang bahala kang karaniwang sanhi na ito. Ang anumang patuloy na pangkalahatang pangangati ay dapat na masusing imbestigahan upang maibukod ang mas malubhang sanhi. Ngayon, bibigyan ko kayo nga tatlong napakahalagang payo kapag nakakaranas kayo nga matinding pangangati. Ang una at pinakamahalagang bagay na dapat gawin ay maging isang profesional na medikal na detective upang hanapin ang salarin na nagdudulot na kamamatay na pangangati na ito. Kung pinaghihinalaan mo na may bagong sumalakay sa iyong buhay, maaring ito ay isang bagong detergent na kakapalit mo lang, isang moisturizer na may kakaibang sangkap, o kahit isang pagkain na sinubukan mo lang. Alisin ka agad ang mga ito sa iyong buhay na parang tumatakas ka sa isang mapanganib na nakakalason na sangkap. Hindi ito oras para maging mausisa o mag-eksperimento pa. Gumawang blacklist ng lahat ng bago na lumitaw sa nakalipas na 2,4 na linggo at alisin ang maito ng paisa-isa. Kung pagkatapos alisin ang mga potensyal na sanhi, makakita kang mga senyales ng pagaan ng pangangati, maaring natukoy mo na ang salarin. Ngunit huwag maging masyadong masaya. Minsan, kailangan ng oras ng katawan upang ganap na makabawi, kaya patuloy na obserbahan ng mabuti. Ang pangalawang hakbang sa labanan para sa buhay at kamatayan na ito ay ganap na baguhin ang paraan ng pagpapalusok sa iyong katawan mula sa loob. Hindi lamang ito pagbabago sa iyong gawi sa pagkain, kundi isang all-out war laban sa mga panlup na kaaway na sumisira sa iyong katawan araw-araw. Ang malikidong lason na ito ay dapat naganap at agad na alisin sa iyong buhay. Hindi lamang ito sumisira sa atay kundi nadudulot din mapamamaga sa buong katawan na nagpapalala sa lahat ng pangangati at iritasyon sa balat. Ang refined sugar at ultra-processed foods ay mga nagpapapamaga na time bombs na dapat ding agad na alisin. Hindi lamang ito nagpapatuboeng na nakakapinsalang bakterya sa bituka kundi nagdudulot din ang inflammatory storm sa katawan na nagpapalalang lahat ng allergies at pangangati ng ilang beses. Sa halip, kailangan mong bigyan ng sapat na tubig ang iyong katawan hanggang sa maging malinaw ang iyong ihi at malambot ang iyong dumi. Ito ay hindi arbitraryong payo. Ito ay isang usapin ng buhay at kamatayan. Tanging kapag narating mo ang estadong ito, ay gagana ng husto ang iyong mabato at bituka na nag-alis ng mga nakamamatay na lason na nagdudulot ng tulad ng torture na pangangati. Ang panghuli at pinakamahalagang estratehiya ay malaman kung kailan mo dapat isantabi ang iyong pagmamataas at tumakbo upang humingi ng profesional na tulong medikal. Kung pagkatapos ipatupad ang dalawang estratehiya sa itaas, ang pangangati ay hindi pa rin sumusuko o mas masahol pa,
nagsimula itong lumitaw kasama nga senyales nga matayan tulad ng pamamagangang binti, matinding pagkapagod, pagbabangang timbang na walang dahilan, at abnormal na pagbabago sa kulay ngang ihi at dumi. Ngayon na ang sandali kung kailan ang pag-aatubili ay maaring ang pinakamasamang desisyon sa buhay. Ang isang simpleng pagsusuri sa dugo ay maaring magbunya nga nakamamatay na lihim na itinatago ang iyong katawan. Nagpapahina ba ang iyong atay? Nawawalan ba ang function ang iyong nga bato? Wala ba sa kontrol ang iyong blood sugar? Abnormally ba gumagana ang iyong thyroid? Hindi lamang ito nga numero sa papel, ito ay impormasyon na maaring magligtas ng iyong buhay. Huwag mong hayaang hadlangan ng pagmamataas o takot ang hakbang na ito. Minsan, ang patulas ngang ilang linggo ng mas maaga ay maaring ang pagkakaiba sa pagitan ngang matagumpay na paggamot at panghabambuhay na pagsisisi. Ang impormasyong ibinahagi ko sa inyo ngayon ay hindi lamang medikal na kaalaman kundi isang susi para sa buhay at kamatayan na maaring magligtas sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Tandaan na ang ating katawan ay laging nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng pinakamaliit na senyales. Ang kailangan lang nating gawin ay matutunan kung paano pakinggan at intindihin ang mensaheng ito. Kung nakatulong sa inyo ang video ngayon upang mapagtanto ang kahalagahan ng pagbibigay pansin sa mga sintomas ng pangangati, ibahagi ito kaagad sa inyong makaibigan at pamilya upang makasama nating maprotektahan ang ating kalusugan. Pindutin ang subscribe button at i-turn on ang notification bell upang hindi niyo mapalampas ang mahahalagang kaalaman sa kalusugan na patuloy kong dadalhin sa Pilipinas. Magiwan ngang inyong makaranasan o tanong tungkol sa kalusugan na nais ninyong sagutin ko sa masusunod na video sa comment sa ibaba. Ang ating komunidad ng mga manonood ay isang malaking pamilya kung saan lahat ay nagbabahagi at natututo ng magkasama para sa isang mas malusog na buhay. Panghuli, taos puso akong nagpapasalamat sa paglalaan ninyo ngang inyong mahalagang oras upang panorin ang video. Laging tandaan, ang kalusugan ang ating pinakamahalagang pag-aari. Naway kayo at ang inyong pamilya ay laging malusog, masaya, at magtagumpay sa lahat ngang mabubuting bagay. Makita-kita tayong muli sa susunod na video.